Kabanata 506. Walang nakakaintindi kung bakit ang isang mahusay na proyekto na may napakaraming mapagkukunan ay ibibigay sa Zimmer Enterprise, ang lahat ng mga tao. Ang maliit na kumpanya na ito ay nakarating lamang sa Buckwood hindi pa katagalan. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na sabihin ang tungkol dito, hindi kung saan sila lahat ay nasa ilalim ng Sky Corporation. Maaari lamang silang magpahayag ng mga pagbati ng mga puna at papuri sa mga kinatawan ng Zimmer Enterprise. Si Zack at Queen Zimmer ang mga ito ay tinanggap ang lahat ng nakangiti. Susunod, nagpatuloy ang direktor, nais kong anyayahan ang mga kinatawan ng Zimmer Enterprise na pirmahan ang kasunduan sa balangkas sa tanggapan ng administratibo. Ang pinuno ng kasunduan sa balangkas ay siya pa rin ang representante ng direktor ng nakaraang komersyal na departamento. Ang CEO ay gumagawa lamang ng mga anunsyo batay sa desisyon na ginawa ng nangungunang pamamahala ng Sky Corporation. Hoy! Nasaan si Mandy Zimmer? Hinahanap siya ng representante ng direktor at ang kanyang mga mata ay hinanap sa harap ng karamihan upang makita si Mandy. Si Mandy ay abala sa iba pang mga bagay, mabilis na sinabi ni Zack Zimmer. Kaya, napunta kami dito upang pirmahan para sa kanyang pangalan. Sumang-ayon din si Queen Zimmer sa kanya at idinagdag, Sir, nagawa na ng CEO ang anunsyo. Dahil ang proyektong ito ay kalaunan ay pupunta sa ilalim ng Zimmers, hindi na siguro mahalaga kung sino ang pipirma sa pakikitungo, di ba? Tumango ang representante ng direktor. Well, kung abala sige ng Mandy, maaari mo itong lagdaan. Huwag ka lang magkamali. Sige, maraming salamat, Vice Deputy Director. Natuwa si Zack. Tingnan ko muna ng isang maikling pagbasa ang kasunduan sa balangkas bago mag-sign. Umupo muna siya. Sa opisina kinuha ng Deputy Director ang aklat ng kasunduan at iniwan sina Zack at Queen na magkasama sa bawat isa na may mga nakangiting mga ngiti. Sa una ay nag-aalala ako na hindi tayo papasukin ng Vice Deputy Director. Sa palagay ko nahulog ang mga ito sa ating Zimmer Enterprise kaya ito ay hindi mahalaga kung nandito si Mandy o wala. Magmadali at tawagan si Lolo upang sabihin sa kanya ang mabuting balita. Si Queen at Zack ay may isang nakangisi sa kanilang mga mukha. Sa totoo lang, alam niya na ang mga bagay ay hindi gaanong simple tulad ng sinabi ni Queen. Kung hindi pa ito para sa kooperasyon ni Brent Silva kanina, si Zack ay masipa sa labas ng korporasyon sa pangalawang pagkakataon. Sa huli, ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ay ang kanyang sarili, at huwag magtiwala pa. Agad na tinawagan ni Zack si Senior Zimmer. Si Senior Zimmer ay medyo kinakabahan tulad ng dati. Natatakot si Senior Zimmer na hindi aprubahan ng Sky Corporation si Zack. Pag nangyari ang bagay na yun, ang pamilya Zimmer ay nasa malubhang problema. Zack, kumusta ang mga bagay? Lolo, huwag kang mag-alala, nilagdaan ko na ang kasunduan sa pakikipagtulungan. Mayroon akong mabuting balita sa iyo, nagpasya din ang Sky Corporation na makukuha natin ang ilan sa mga pamumuhunan at ibibigay ito sa pamilya Zimmer. Noong oras na yun, natuwa si Senior Zimmer at parang malapit na siyang magkaroon ng atake sa puso. Nanginginig na nagsasalita siya, Zack, ang ibig mong sabihin ay ang mga mapagkukunan na kinuha mula sa maraming pamilya at mga kumpanya ng pangalawang rate na nabangkarote. Ibinibigay ba talaga ito ng korporasyon sa ating pamilya? Iyon ba ang ibig mong sabihin? Mahusay. Gamit ito, maaari kaming maging isang pangalawang klase ng pamilya sa Buckwood. Si Senior Zimmer ay tumulo ang luha ng kaligayahan laban sa lahat ng mga hula. Ang pamilyang Zimmer ay makikilala sa Buckwood, kaya gusto ng Sky Corporation ang pagmamay-ari ng 51% ng mga shares ng Zimmer Enterprise. Sa katunayan, ang mga lumapit sa isang malaking puno ay masisiyahan sa magandang lilam sa una. Inisip ni Senior Zimmer ang pagsunod sa daliri at sundan ang mga kapritsyo ng Sky Corporation habang nagtatrabaho sa mga deal. May mga lihim sa likod ng kanyang likuran. Ngayon, hindi na niya iniisip ang gayong mga ideya. Sa panatag na pagsuporta ng Sky Corporation, ang nais niya ay gawin ng Zimmer Enterprise na isang kakilakilabot na kumpanya. Magiging mga malalaking shot sila sa malapit na hinaharap,
Sa pag-upo sa kanyang trono at mga utos, si Senior Zimmer ay nasa sabik sa labis na kasiyahan na halos mahimatay na siya. Kabanata 507. Sa Sky Corporation si Zack at Queen Zimmer ay naghintay ng sabik ng higit sa kalahating oras, hanggang sa huli ay bumalik ang representanteng direktor. Inialog ni Zack Zimmer ang kamay niya na nakangiting-ngiti. Vice CEO Zimmer, mangyaring bumalik at sabihin sa CEO Zimmer na ang ating kasunduan ay hindi hinihiling sa kanya na magpakita ng personal. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin, ang isang simpleng tawag ay sapat na. Mayroon kang aking numero, gayon din, ito ay isang bagay na inihanda ko lalo na para sa kanya. Mangyaring ipakita ito sa kanya para sa akin. Ang representanteng direktor ay kumuha ng isang Kat-Anji tanging kahon ng regalo at ibinigay ito sa kay Zack at Queen. Ang representanteng direktor ng Sky Corporation ay nagbibigay ng isang regalo sa CEO ng Zimmer Enterprise. Natigilan pa si Zack habang umaalis sa Sky Corporation habang hawak ang isang kahon. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Gayunpaman, napaka-curious ni Queen. Patuloy siyang tumingin sa kahon ng regalo sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, hindi niya maaaring mapigilan ang kanyang sarili at sinabi, "Zack, ano kaya ang nasa kahon?" Buksan natin. Si Zack ay may parehong pagkamausisa, ngunit walang lakas na gawin. Ito ay isang hindi magandang ideya. Ano ang kinakatakutan mo? Sige na buksan muna ito. Paano ba natin malalaman kung ano ang nasa loob? Naisip ni Zack sandali, at pagkatapos ay mabilis na tumingin sa Kat-Anji tanging kahon ng regalo. Nang makita niya at ni Queen kung ano ang nasa loob, natigilan sila. Ito ay isang villa, ang binigay na regalo ay isang gawa ng mga susi, sa isang solong pamilya na villa na matatagpuan sa isang mayamang komunidad. Ang Pearl River sa Buckwood, ang Pearl River ay ang tirahan ng mga malalakas sa Buckwood na pang-itaas na klase. Ang mga bahay dito ay mahusay na ginawa. Ang lahat ng mga pangunahing pamilya ay nanirahan doon. Hindi sa kanyang panaginip at pangarap. Hindi inaasahan ni Zack na ihahanda ng Sky Corporation ang gayong regalo para sa kanyang lolo. Kung ito ay iba pa, siya at si Queen ay kinuha na ito para sa kanilang sarili. Gayunpaman, ito ay isang nayon. Ang halaga nito ay halos $15 milyong. Ano ang nangyayari dito? Sina Zack at Queen ay may hawak na mga susi sa villa, ay nanginginig ang kanilang mga kamay. Kailangan nating sabihin sa matanda ng mabilis na palunok si Zack. Ito ay mahusay. Samantala, sa tuktok ng tanggapan ng Sky Corporation, tiningnan ni Queen York ang walang malasakit na si Yvonne Xavier na nakatayo sa harap niya na may malambot na ngiti. "Yvonne, mayroon ka bang mga puna sa aking mga pag-aayos?" Tiningnan ni Yvonne si Queenie ng isang malamig na hitsura at sinabi, "Ginang natatakot ako na hindi kita maintindihan. Hindi ka nasa tabi ng ikalawang Young Master at iba pa. Pagdating sa Sky Corporation araw-araw, hindi ka ba natatakot na makilala ang aming CEO?" "Siyempre natatakot ako, kaya sinusubukan kong magbigay ng kanyang pabor sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ilang mga regalo. Gayon din, alam mo ang uri ng tao ang aking kuya. Bago, siya ay naging manugang ng isang hindi gaanong mahalagang pamilya upang itago lamang ang kanyang presensya. Kung hindi, bakit nais niyang manatili? Ang katotohanan na iyon. Huwag kang mag-alala, alam ko ang lahat, tiyak kong papayagan ang aking hipag na sumali sa pamilyang York." Ngumiti si Queenie, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko na hindi karapat-dapat. Walang sinuman sa Yorks ang makakakita sa pamamagitan ng kanyang tunay na emosyon, kahit na si Yvonne ay hindi niya magawa. Si Yvonne ay sinusuri ang dokumento sa kanyang mga kamay. Malamig niyang idinagdag, "Tulad ng sinasabi mo, sisiguraduhin kong bigyan ang aming CEO ng isang tumpak na ulat." Huli na, tumayo si Queenie, ang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. "Binigyan ko na sila ng villa. Lahat ng iba pa ay dapat maging handa sa ngayon. Ano man ang sasabihin mo, hindi ito makatuwiran." Lumapit si Queenie sa desk ni Yvonne at inabot upang hawakan ang telepono ni Yvonne. Ang dalawang kababaihan, na hindi maihahambing sa kagandahan, ay tumingin sa bawat isa na parang gustong pumatay.
Kabanata 508. Sa pamilyang Zimmer, ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Zimmer ay lahat ay nagtipon sa isang lugar. At kahit na si Harvey York at Mandy Zimmer ay naroon din. Hindi nila nakita ang Zimmer sa pansamantalang villa na inupahan nila kanina. Sa halip, doon nila nakita ang bagong lugar na matatagpuan sa nayon ng Buckwood. Nang sabihin ni Zack kay Senior Zimmer ang tungkol sa nayon, nagpa siya agad si Senior Zimmer na tingnan agad at magtungo sa nayon. Ang bawat isa sa mga Zimmers ay nahulog sa tahimik na pagtataka nang pumasok sila sa nayon. Ang gusali ay isang pangkaraniwang bayan na may estilo ng pamilya na may kanluranin, na may isang lugar na halos 5 square meters at isang kabuoang 3 palapag. Ang isang bayan na tulad nito ay maaaring hindi isang malaking pakikitungo sa Buckwood. Gayunpaman, para sa pamilyang Zimmer, ito ay higit pa sa isang angkop na tugma para sa kanilang katayuan. Pinag-aralan ng matandang Zimmer ang villa sa harap niya na nanginginig sa kasiyahan. Puno pa rin ng pagkamangha si Zack sa kanyang mga mata. Lolo, ang nayon na ito ay hindi masama, tama. Narinig ko na ang lahat ng mga unang pamilyang klase ay nakatira sa Silver Nimbus Mountain. Nakatira din ang York sa lugar na ito. Ang pamilyang Zimmer ay lumalaki na ng maayos sa araw na ito. Maaari rin tayong manirahan dito, nagkomento si Zack. Hindi niya binigyan ng oras si Mandy upang umapekto sa ginawa niya sa kanya kaninang umaga. Sa halip, mabilis niyang ipinaalam kay Senior Zimmer ang kasunduan na nilagdaan niya, pati na rin ang regalo mula sa nayon. Laking gulat ni Senior Zimmer kaya hindi niya pinansin. Si Mandy, lahat ay nanginginig, sinabi ni Senior Zimmer. Zack, sa palagay mo ba ang villa na ito ay isang regalo mula sa Sky Corporation? Sigurado ako, sinabi ni Zack. Bagaman ang representanteng direktor ang nagbigay nito sa kanya, ang villa na ito ay nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar, paano siya ang naghanda nito para sa kanila? Sinasabi ko na pinapaborin tayo ng Sky Corporation, ang Zimmers. Pero bakit? Si Senior Zimmer ay sumimangot. Dati niyang iniisip na ang bias ng korporasyon patungo sa kanyang pamilya ay dahil sa lihim na relasyon ni Yvonne kay Prince York at maaari siyang maging kanyang ocular lover. Gayunpaman siya ay isang mayamang tao. Alam niya kung ano ang iniisip ng mayaman. Para sa mga taong tulad nila, ang isang babaeng tulad ni Mandy ay hindi sapat upang maging karapat-dapat sa isang malaking pabor. Gayunpaman, ang villa sa harap nila ay hindi pa rin sila makapaniwala. Sa sandaling iyon, ang sekretarya ni Senior Zimmer ay nakikita sa kanyang hitsura ang pagkabalisa CEO, may dumating at nagdala ng maraming mga regalo. Ang sekretarya ay nagtaka na karating lamang sila sa Buckwood, at agad na binigyan ng isang mahalagang regalo. Bakit may magbibigay ng maraming regalo? Sino ito? Tanong ni Senior Zimmer. Ang ibinigay ng tao, na pangalan ay Manager York, sabi ng kalihim. Manager York. Ang Yorks. Natuwa si Senior Zimmer, magmadali at sabihin sa kanya na pumasok sa isa pang villa na malapit sa Hilagang Baybayin. 30 milyong puso ng cash, 10 gintong combs na nagpapahiwatig ng isang maligayang pag-aasawa. Gintong Phoenix hairpins na nagpapahiwatig ng hindi kapanipaniwala na mga bagay. 10 jed, abacus para sa mabuting kapalaran, isang pares ng mga gintong pulse-ears na nagsasaad ng isang tugma na ginawa sa ibang lugar. 10 hanay ng mga basin at mga panalangin nagpapahiwatig ng kaligayahan. Isang pangkat ng mga kalalakihan na nakasuot ng mga uniform ay dinala sila sa mga pulang kahon at inayos ang mga ito sa pangunahing bulwagan ng villa. Ang lahat ng mga kahon ng regalo ay inukit sa kahoy ng Phoebe, isang mahalagang halaman. Ang bawat isa sa kanila ay may salitang kaligayahan na nakasulat sa buong bahagi. Ang kahulugan ay malinaw at paliwanag sa sarili. Natigilan ang pamilyang Zimmer. Hindi ito regalo. Ito ay isang panliligaw. Ang Zimmers ay hindi makapaniwala dito. Kapag binuksan ang mga kahon, nakita nila ang maraming mga burloloy ng alahas sa loob. Ang Zimmers ay hindi ginamit ang paraan ng mga bagay na nagawa sa Buckwood. Ang halaga ng lahat ng mga regalo, kasama ang nayon, ay malapit sa 70 milyong dolyar. Hindi sila maaaring makakuha ng ganoong halaga. Natakot sila sa halaga ng mga regalo.
Para sa kanila, ang 77 dolyar ay isang hindi mailarawan na halaga. Lumapit si Senior Zimmer kay Manager York nang may sigasig at sinabing, "Excuse me, malalaman ko ba kung sino ang humiling sa iyo na magpadala ng mga regalong ito sa pakikipag-ugnay?" "Ito ay si Prince York. Malalaman ko kung gaano ito nagustuhan ng Zimmers." Kabanata 509. Ang ilang mga solong kababaihan ng Zimmer ay nag-flush sa tuwa. Bago, naiinggit sila na si Queen ay nagkaroon ng pagkakataon na sumali sa pamilyang Silva at pakasalan si Leon Silva. Gayunpaman, ngayon, ang maalamat na Prinsipe York ay dumating upang magmungkahi sa kanila. Kung itinuturing ng pamilyang Silva ang kanilang sarili na isang mayamang pamilya, kung gayon ang York ang pinakamayaman sa mga ito. Ang maalamat na si Prince York na nagtayo ng $1 bilyong na kumpanya mula sa simula, ang lahat ay ang kanyang nag-iisang kapangyarihan upang pangunahan ang York sa tuktok. Tumayo siya sa pinakatuktok ng Southlight, at pumasok sa itaas na mga circle ng bansa H. Ang nasabing tao ay isang tunay na prinsipe na kaakit-akit, pangarap ng bawat babae. Bago ito, hindi sila naglakas loob na aliwin ang gayong mga iniisip dahil imposible lamang. Ang mukha ni Mandy ay medyo namutla. Inisip ng mga alingaw na siya ay ang lihim na kasintahan ni Prince York. Gayunpaman, si Mandy ay alam ang tungkol sa kanyang mga gawain. Ang dapat na si Prince York ay walang kinalaman sa kanya. Ngayon si Prince York ay nagpapadala ng mga mahahalagang regalo sa pakikipag-ugnay sa mga Zimmers. Ang taong gusto niya ay tiyak na hindi siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay kasal na. Ang iba pang mga kababaihan ay nagkaroon ng pagkakataon, kabilang na si Queen Zimmer. Si Queen ay hindi pa nakipag-ugnay sa pamilyang Silva, nagkaroon pa rin siya ng isang pagkakataon. Tulad ng tungkol kay Mandy, hindi niya maisip ang posibilidad para sa kanya. Si Cynthia naman ay isang menor de edad at bata pa. Sa sandaling ito, hindi niya isinaalang-alang ito. Paumanhin, ngunit ako ay isang pangkalahatang tagapamahala lamang. Wala akong nalalaman tungkol sa mga gawain ni Prince York. Ibinaba ni Manager York ang mga salitang ito at mabilis na umalis. Walang nakapansin na iniiwasan niyang mahuli ang ginawang pagtingin ni Harvey. Ang Zimmers ay nakatitig sa glinong ng gintong jade at ang mga gaudy bill na tumutulok kahit ang Vita na naruroon ngayon ay nagdadala ng pangkasal na dote. Ang kadakilaan ng pangkasal na ito ay marahil ay hindi panaganap sa Southlight. Kung ang maalamat na si Prince York, iniisip ang isa sa anak na babae ng isa dito, tiyak na babangon siya sa kadakilaan at maging isang kilalang pamilya. Ito ang kapangyarihan ng mas mataas na pamilya sa unang bahagi ng Southlight. Hindi kataka-taka na ang Sky Corporation ay sinubukan na maging maayos. Ito ay nais ni Prince York na maging kaibigan ng Zimmers. Inihayag ni Senior Zimmer ito, nakaramdam siya ng isang pagkakasala nang ginamit niya si Mandy noon. Ngayon nawala ang lahat ng kanyang katiyakan. Tiningnan ni Senior Zimmer ang lahat ng mga nakamamanghang regalo sa harap niya. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-isip siya ng paulit-ulit tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, nabaliw siya tungkol dito. Ang isang babae na may isang masiglang figure ang sumigaw. Dapat ako ang pinakamagandang babae sa pamilyang Zimmer. Sa tingin ni Ace, hindi pa rin natin alam kung sino dito. Lahat tayo ay may isang pagkakataon, kaya bakit dapat ito ay sa iyo? Siguro si Prince York ang sumunod sa akin. Maraming mga mas batang kababaihan ang nagsimulang makipagtalo sa bawat isa, at ang kapayapaan sa pagitan ng pamilya ay mabilis na nasira. Tumigil sa pakikipaglaban, okay. Hindi mo ba naisip ang tungkol sa nararamdaman ng ibang tao? Masyado silang malikot. Namagitan na si Zack Zimmer na nakangiti. Lahat kayo ay may pagkakataon para sa ibang tao sa partikular. Wala kayong isang pagkakataon mayroong mga alingaw-ngaw na siya ay dating lihim na kasintahan ni Prince York. Si Zack ay nagpapahiwatig na tumigil sila. Itinapon nila ang kanilang mga sarili upang maging isang lihim na magkasintahan. Paano magiging karapat dapat si Mandy, at sa mga regalo sa pakikipag-ugnay at ang hindi kapani-paniwalang panukala ni Prince York? Kabanata 510.
Ang mga naunang haka-haka na si Mandy Zimmer ay lihim na kasintahan ni Prince York ay nawala sa sandaling ito. Gayunpaman, napatunayan din na walang pagkakataon si Mandy na maging isang potensyal na kasintahan. Dahil siya ang asawa ni Harvey na isip ni Zack, ngayon mayroon kaming mas mababa na katunggali ni Harvey. Talagang ikaw ay isang mabuting manugang na lalaki, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Sinumang maglakas loob na gumawa ng masamang sa hinaharap, ako ang unang haharap at ipagtanggol ka. Nasimangot si Harvey York. Dahil hindi niya inayos ang mga regalong ito, hindi rin gumawa ng mga ganyang aksyon si Yvonne Xavier. Tulad ng para sa Yorks, sino ang maglakas loob na gawin ang ganoong bagay ng walang pahintulot? Inisip niya si Quinton York. Hindi, si Quinton ay maalalahanin at maingat. Gustong-gusto niyang gumamit ng maingat na mga diskarte at taktika. Hindi niya kailanman gagamitin ang ganitong uri ng mga batang pamamaraan. Ito ba ang kambal? Hindi rin, ang kambal ay palaging maingat at kulang sa presensya sa mga Yorks. Sama-sama, ang mga guro ng York ay kilala bilang famous for. Si Quinton ay talagang responsable. Kaya ang tanging posibilidad ay ang babaeng iyon, ang babae na kahit na hindi niya makita. Isang kaakit-akit na mukha ang tumawid sa isip ni Harvey. Gayunpaman, hindi niya mapapahalagahan ang kanyang kagandahan. Sinuntok siya ng hinala. Kabilang sa lahat ng Yorks, ang kinatakutan ni Harvey ay si Queenie York. Si Queenie York, isang babae na maaaring malampasan ng mga kalalakihan. Tanging siya ang gagawa ng mga aksyon na kakaiba na kahit na hindi niya maintindihan. Sinubukan ba niyang maging mabait? Siguro gusto niya ang pamilyang Zimmer na dumikit sa Yorks. Nasimangot si Harvey. Hindi niya maintindihan kung bakit. Mapanganib siya. Itigil ang pag-uusap tungkol sa bagay na ito. Itatago ko muna ang mga bagay na ito. Inaasahan namin na magpapakita si Prince York. Matapos malaman kung sino sa ating mga kababaihan ang gusto niya, nang walang pag-aalinlangan ay ibabalik niya ang mga regalong ito sa pakikipag-ugnay. Si Senior Zimmer ay nagbibigay ng pinakamahusay na salita. Hindi niya binanggit ang anumang bagay tungkol sa bayan na nagustuhan niya. Ang bayan ay nais niya ito para sa kanya, dapat siyang manatili dito para sa isang mahabang. Inayos ni Senior Zimmer ang mga galaw na pamamaraan sa lalong madaling panahon na nasa sabik. Wala sa mga kababaihan ng Zimmer ang nagtiwala na nais ni Prince York na magpakasal sa kanila. Walang sinumang nang ahas na mag-isip ng anuman pagkatapos ng isang simpleng pagkain, naghiwalay na ang pamilya ni Mandy kay Harvey. Sa halip, naglakad sila mag-isa. Ang pangunawa ni Simon Zimmer kay Harvey ay una ay nadagdagan nang malaman niya na pipirmahan ni Mandy ang kasunduan sa balangkas. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay nagalit sa sama ng loob. Bago ito ay si Brent Silva, ngayon naman ay si Prince York. Gaano karaming mga pagkakataon ang napalampas ng kanyang mahal na anak na babae dahil sa live-in law na ito. Nang pumasok si Harvey sa pamilyang Zimmer, kahit na ang ilang dolyar para sa pagbabayad ng sertipiko ng kasal ay nagmula kay Mandy. Hindi upang mailakip ang petsa ng kasal. Paano sila hindi mawawala matapos makita ang nangyari? Paano sila makaramdam ng wala? Bumalik sa bahay si Mandy at naramdaman niyang nag-apoy sa silid ngayon, siya ay nawala ng labis. Ito ay higit pa sa isang simpleng kasunduan, si Lillian Yates ay nakita niyang sumisigaw na nakahiwalay, nakikita mo Simon. Ano ang silbi mo? Ang ibang tao at ang matandang lalaki ay hindi rin humingi ng tawad. Ngayon ang isa pang malaking shot ay naglaho na sa Zimmer. Sa palagay mo ba ay gagamot sila sa atin tulad ng ibang tao pagkatapos ng lahat ng ito? Kung hindi ito para sa iyong kawalang saysay, papayagan ba ni Lolo Zimmer si Harvey na maging manugang natin? Dapat bulag ako sa pag-iisip na magkakaroon ako ng masayang buhay pagkatapos pakasalan ang mga Zimmers. Sa kasamaang palad, ikinasal ako sa talunan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos.